Magandang araw, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung anumang oras niyo po ito napapanood. Ako po si Gabor Nook and welcome sa isa na namang napakainit na talakayan dito sa Tagasuri. Ako po si Gabor Nook at ako ang inyong Tagasuri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ng notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong kakaibang doktrina ng isang iglesia sa Pilipinas. Ano bang iglesia yung tinutukoy natin? Sige. Ito, para samahan tayo na talakayin ito, makakasama ko po si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, ano ba yung background mo? Parang wala kang background. Sige, ito Brother Okay. Gabriel, magandang araw sa iyo. Yes. Magandang araw po sa ating lahat. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumaatin. Isang malaking pasalamat po sa Diyos na makasama po muli sa talakayan na to. Ayan, so sa ating episode ngayon ay susuriin po natin ang isang doktrina na nagpapakilalang sa Diyos daw sila dahil ang kanilang pangalan, yung pangalan daw ng kanilang iglesia, nandun daw ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tama ba yung kanilang mga argumento? Yan po ang ating tatalakayin ngayong araw na ito. Pero bago muna yan, kapatid na Gabriel, ay sa pagkakataong ito, ay manalangin muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kaparangan sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, at sa pagkakataong ito, eto na nga, kapatid na Gabriel, ay magandang talakayan ito dahil medyo pupuntahan natin yung doctrinal side ng ating iglesia. Yung iglesia, kapatid na Gabriel. Okay Sige, po. pero bago muna yan ay babasahin muna natin ang isang talata sa Biblia dito po sa i-flash natin sa screen. Mateo 16:18, pakibasa kapatid na Gabriel. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, so yan po ang nakasulat sa Mateo 16:18. At sa ating episode ngayon, alam naman natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtayo po ng kaniyang iglesia. Pero ang nakapagtataka, kapatid na Gabriel, alam mo naman, ang isang iglesia diyan, ini-insist na dapat ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay dapat nandoon sa pangalan ng iglesia na kanyang itinayo. Pero wala naman talagang mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na papangalanan ko ang iglesia ko na ganito. Hindi mo naman mababasa sa Biblia yun, di ba, Brother Gabriel? Yes. Wala talagang official name na sinabi na letra por letra sa Biblia. Oo. Yung sinasabi nila na
yan daw ang pangalan na yung ibinigay daw ng ating Panginoong Jesucristo na pangalan daw ng iglesia, bunga po yan ng interpretation ng iba't ibang mga sektang pangrelihiyon para siraan lang ang Iglesia Katolika. Okay, sige, tingnan natin kapatid na Gabriel, dahil eto na nga, tatalakayin na nga natin ang isang kakaibang doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na dapat daw Kesyo, yung iglesia mo dapat may pangalan daw ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi, Iglesia ni Cristo daw. Sige, susuriin natin. Ito, panoorin natin yung unang video, Brother Gabriel. Yung, ito, panoorin natin. Hindi na raw po importante sa iglesia ang pangalan. Masasabi po natin na hindi po yun totoo. Sapagkat lahat po ng bagay ay may pangalan. Di po ba? Kaya sa tao nga lang po ay kapag ka po hindi natin ginamit yung tunay niyang pangalan, sigurado po na siya po ay magagalit. Ano po? Kaya itanong po ulit natin sa Biblia, gaano po ba kahalaga ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa iglesia na kanya pong katawan? Kapatid na Jello at mga kaibigan, ang pangalan po ng Panginoong Jesucristo ang pangalang ikaliligtas. At ito po ay nakasulat dito po sa Gawa, sa 4 at 12. Pakinggan po natin. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga kaibigan, sana po ay napansin ninyo ang pahayag ng Biblia na ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo ang ibinigay po ng Panginoon Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa makatwid ay napakalaki po ng kinalaman ng pangalang Kristo sa kaligtasan. Kaya taglay po ng iglesyang ililigtas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Yan po ang ating napanood, kapatid na Gabriel, tungkol nga dito sa iglesia, na dapat daw yung iglesia ay may pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, yan daw ang sabi. Yung binasa, Gawa 4:12. O sige nga, basahin nga natin, kapatid na Gabriel, ang 4:12 na sige, i-flash na natin sa screen. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ayan, so yan po ang sinasabi ng talata. Ito yung salin ng ang dating Biblia. Na yung kanila namang binasa, kapatid na Gabriel, i-flash natin sa screen, ano? At ipapakita lang natin yung salin na Magandang Balita Biblia. Ayan, nakikita ninyo, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kaniyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya yung conclusion, kaagad kapatid na Gabriel, dapat nandoon daw ang pangalan ni Kristo. O, di ba? So, yan ang kanilang conclusion. At hindi lang po sila, yung kanilang mga ministro ang nagsasabi nito, kahit kayong iba pang mga ministro, Brother Gabriel, ganun din ang sinasabi. Ito, panoorin natin. Ito, panoorin natin. Tawagin ang iglesia na sunod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ano po ba ang kahalagahan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na itinatawag sa kanyang iglesia? Pakinggan po ninyo. Ganito po ang ating mababasa dito po sa aklat po ng mga Gawa 4:12. Ganitong pahayag ng Biblia. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga gili po naming mga taga-subaybay, napakaliwanag po ng pahayag ng Biblia. Ang sabi po, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaya tiyak po na walang kaligtasan sa alinmang iglesia
na hindi po tinatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. So yan po ang pahayag, Brother Gabriel, ni Dan Omar Lipag. O, di ba? So ganun pa rin, ano? Gawa 4:12, yung kanyang pinagbatayan. So ang tanong, kapatid na Gabriel, tama ba yung naging conclusion nila na base doon sa Gawa 4:12 ay masasabi na kaagad, Brother Gabriel, na kailangan nandoon ang pangalan ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? Yung nasa Gawa 4:12. Ayan. O, susuriin nating maigi yan, ano, kapatid na Gabriel. Oo. At yan ang ating tatalakayin. Ayan. Halimbawa, yung sa dati mong inaniban, di ba, yung pangalan Members Church of God International, ano, kapatid na Gabriel, wala naman yung pangalan daw ni Kristo doon, kaya hindi daw maliligtas. O, reaction mo doon? Opo. Kasi sa amin naman kasi iglesia ng Diyos Kaburnok natatandaan ko. At ang dahilan nila diyan kaya okay lang na hindi iglesia ni Kristo dahil dun sa binanggit ni San Pedro na yung tinanong siya ng Panginoong Kristo, sino ako? Kayo po ang Kristo ng Diyos. So si Kristo daw Kristo siya ng Diyos. Pagmamay-ari din daw siya ng Diyos. So since na yung sa aklat ng Isaias ba yun, na tinatawag sa kanyang pangalan, ganun din, pangalan din. So dapat daw ang pangalan ng iglesia iglesia ng Diyos. Ayan. Ganun din ang dahilan, Kaburnok, yung history din sa MCGI, bakit binago din nila yung bukod sa sa kasuhan ng pangalan ng iglesia. Yun din ang dahilan, Kaburnok, bakit tinanggal nila yung kay Kristo Jesus. Kasi di ba dati ang MCGI, ang pangalan ng samahan nila is Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Haligi at sa Liga ng Katotohanan sa bansang Pilipinas, nagkaroon ng kasuhan, so binago, di ba, yung pangalan. Pinalitan ng pansamantala, ang naging pangalan is Bayan ng Katotohanan hanggang sa naging iglesia ni Yahawaha at ni Hamasayaha Incorporated. Tapos ayun na, naging Members Church of God International. Dahil ang dahilan nila is yung sinabi ni San Pedro na kahit si Kristo, Kristo ng Diyos, pagmamay-ari din daw po ng Diyos. So, dapat daw, ang pangalan naman ng iglesia is Iglesia ng Diyos. Ayan. Ayan. So, tignan natin, kasi sabi nila, yung Iglesia Katolika, wala naman daw yung pangalan na Kristo. Yes. Automatic, hindi daw maliligtas. O, sasagutin natin yan dahil napakadali lang ng sagot dyan. Kung hindi nyo lang alam. Ayan, di ba? Sige, Brother Gabriel. Tanong, meron bang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa Iglesia Katolika? Yan ang ating susuriin at mamaya, tatalakayin natin yan. Pero bago muna yan, ay tatanungin kita. Kasi yung pangalan ng kanilang iglesia ay Iglesia ni Cristo. Yun yung official name. Iglesia ni Cristo, parenthesis, Church of Christ, close parenthesis. Tinatawag na ng iba na Iglesia ni Manalo hindi dahil yun yung official na pangalan, kundi dahil, kasi maraming nagko-comment sa ating mga video, bakit daw tinatawag nating Iglesia ni Manalo? Tama naman, kay sinong iglesia ba yun? Kay Manalo. Diba? Halimbawa, Yes. kung kaanib ka sa iglesia ni Cristo, ni Manalo, iglesia mo rin yun, di ba? So, tatawagin mong iglesia mo. Di ba, kapatid na Gabriel? Oo. Kaya, dahil si Felix Manalo, isa sa mga sinasabi nating pinaniniwalaan nila, kaya tinatawag nating iglesia ni Manalo. Wala namang masama ito. Di ba, Brother Gabriel? Kagaya lang halimbawa, programa ni Kaburnok, yun bang opisyal na pangalan? Hindi naman Programa lang ni Kaburnok, di ba? So, ganun din yun. Ngayon, kapatid na Gabriel, balik tayo doon sa ating main question. Tanong, pasado ba yung phrase na Iglesia ni Cristo doon sa binabanggit na argumento ng mga ministro ni Manalo? Susuriin natin yan, una, yung salitang Kristo ba, yan ba ay isang pangalan? Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang Mateo
1:16. Pakibasa, kapatid na Gabriel, sa ang dating Biblia. Opo. Ayan, ito po. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ayan, yung binasa ni Brother Gabriel, yung sa magandang balita ng Biblia, sinasabi na si Jesus daw ay tinatawag na Kristo. Kristo. O ibalik po nga sa ang dating Biblia, kapatid na Gabriel. At naging anak ni Jacob si Jose, asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. So, ibig sabihin, yung salitang Jesus, pangalan. Pero yung salitang Kristo, hindi po pangalan iyon, kapatid na Gabriel. O, Yes diba? po. Ganun yun. O, Mm. ngayon, kapatid na Gabriel, mayroon ng ibang mga salin na yung Kristo, iniba nila. Tignan mo nga, ewan ko kung meron ka ba dyan, yung Holman Christian Standard Bible, meron ka ba dyan, kapatid na Gabriel? Testingin po natin. Let's see, tingnan natin kung meron Ayan. po. Sige, basahin mo nga yan, kapatid na Gabriel. Opo. And Jacob fathered Joseph, the husband of Mary, who gave birth to Jesus, who is called Messiah. Ayun. So, ibig sabihin, pwede pala akong magtayo ng iglesia, yung pangalan, Iglesia ni Messiah. Yun. O, yun pala yun eh. Tama pala yung Messiah eh. Sabi nyo, yung Kristo. Sabi nila, yung Kristo, pangalan, kapatid na Gabriel. Paano ngayon yan, di ba? Ayan. O, Iglesia ni Jesus. dapat, yung pangalan, Hmm. dapat yung pangalan talaga, Iglesia ni Jesus, kung yan ang argumento nila. Kasi yung pangalan Jesus, yan po ay isang pangalan. Pangalan ni Jesus talaga yun. Diba? Kapatid na Gabriel. Naku, mali talaga sila. Basahin mo nga. Ngayon, balikan natin. Yung binasa nilang talata, Gawa 4:12. Basahin muna natin sa ang dating Biblia, yung Gawa. I-flash muna natin sa screen. Kasi ang sabi daw dyan, kapatid na Gabriel, ha? Ang sabi kasi dyan, kapatid na Gabriel, ang sabi kasi dyan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao. Tanong, ano bang pangalan na itong tinutukoy? Sige nga, itaas mo nga sa versikulo 11. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ito po, nakasulat po sa 11. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Yan ha. Yung siya pala yung bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay. Tanong, tignan natin sa isang salin. I-try nga natin yung sa magandang balita, Brother Gabriel. Ano ba nakalagay? Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ibig sabihin, yung pangalan talaga, Jesus, kapatid na Gabriel. Nako ha. Dapat, Iglesia ni Jesus. Kung tama yung argumento nila, hindi Iglesia ni Kristo. Mali pala sila, Brother Gabriel. Nako ha. Amen po. Diba? Ganun po sila katindi. Yung kanilang argumento, hilaw at palpak, kapatid na Gabriel? Yun nga po mali. Mali talaga. Diba? Ang saklap naman yan. Nako. Parang nape-face spam ako dito, Yun nga Kapuntas diba? talaga Ngayon, puntahan naman natin, kapatid na Gabriel, yung tinutukoy ng talata. Kasi sabi nila, yung tinutukoy daw dyan sa Gawa 4:12 ay tungkol sa pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo na dapat daw may pangalan ni Kristo. Doon pa lang laglag na kasi yung pangalan ni Kristo, hindi naman Kristo. Jesus naman yung pangalan niya, di ba? Amen. Amen. Ngayon, puntahan naman natin. Balikan natin ulit yung 4:12 ng Gawa. Pakibasa, kapatid na Gabriel, ulit. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ayan. So, merong binabanggit na ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ano bang ibig sabihin yan, kapatid na Gabriel? Ibig bang sabihin, pag binasa mo yung talata, tumutukoy ba yon sa iglesia niya kanyang itinayo? Yan ba ang tinutukoy dyan? Parang hindi naman, Ibang hindi context po. Ibang context ito Bakit natin nasabi? Sige nga, isalin nga natin
sa Good News Translation, ano bang nakalagay? Basahin mo nga, kapatid na Gabriel. Opo, ayan no. Salvation is to be found through Him alone. In all the world, there is no one else whom God has given who can save us. Ayan, napakaliwanag, ano, kapatid na Gabriel. Yung tinutukoy pala na kaligtasan sa kay Kristo mismo. Hindi sa kaniyang pangalan, kapatid na Gabriel, na niliteral nilang masyado. Di ba Yun ganun lang. yun? Oh, yeah. Oo, di ba? Ang kaligtasan, makikita, matatagpuan sa pamamagitan kay Kristo lamang. Hindi sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Wala namang ganun, Brother Amen. Gabriel. Di ba? Amen. Patunayan natin na yan talaga ang dapat na interpretation. Yung binasa natin, baka sabihin nila, paraphrase lang naman yan, paraphrase. Basahin natin, itataas natin, 3:16 ng Gawa, pakibasa, kapatid na Gabriel. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, ay pinalakas ng kanyang pangalan ang taong ito, na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya ay nagkaloob sa kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan niyong lahat. Di ba? Base sa talatang ito, yung term na pananampalataya sa kaniyang pangalan, tumutukoy pala sa pananampalataya kay Kristo. Kasi sabi, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya, hindi naman sinabi dyan na ang pananampalataya na sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo, wala namang ganun eh. Niliteral masyado ng INC kaya mali, Brother Gabriel. Yun lang. Diba? Nako, laglag pa nga na naman itong mga ministrong ito, talagang butata, no? Tapos si Cesar Sineta, naghamon pa ng debate sa Luneta. Ito na lang yung topic natin, ang dali-dali lang nito. Dali-dali lang. Sige nga. Tignan nga natin kung kaya mo to, di ba? Di ba, Brother Gabriel? Talagang Yun lang. nakakahiya. Ngayon, Brother Gabriel, ito pang masaklap. Alam mo ba na noong unang panahon, hindi naman Iglesia ni Cristo yung tawag sa mga apostol at sa mga unang Kristiyano. Alam mo ba yun, kapatid na Gabriel? Alam ko po na ganun nga po yung kung anong tinutukoy niyo. Sige nga, basahin nga natin sa Gawa 24:14. Pakibasa, kapatid na Gabriel, sa ang dating Biblia. Eto po, sa 24:14, ngunit ito ang ipinahayag ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta ay gayon ang paglilingkod ko sa Diyos ng aming mga magulang, na sinasampalatayanan ang lahat ng mga bagay na alinsunod sa kautusan at nangasusulat sa mga propeta. Ayan, napakaliwanag Yung pangalan pala, yung tinawag doon sa mga unang Kristiyano, tinawag pa lang silang sa daan, way. Yun pala yung pangalan Brother Gabriel ibig bang sabihin, mali pala yung mga unang Kristiyano dahil tinawag silang daan, Brother Gabriel? Naku, maling unawa talaga sa Biblia yan, mga kababayan, para lang ma-accommodate yung gusto nilang mangyari. Gagawa sila ng maling interpretation sa Biblia, sa Gawa 4:12, para ma-accommodate yung kanilang gusto na kanilang pangalan dapat Iglesia ni Cristo. Diba? Yun lang. Ito pang masaklap, Brother Gabriel. Ito talagang dahil dito, butatang-butata kagad, magpatong-patong pa lahat ng mga ministro, Brother Gabriel, pati si Cesar Sineta, isali nyo na. Sige, isali nyo na. Si Cesar Sineta, si Michael Sandoval, lahat sila. Ako lang mag-isa, di ba, Brother Gabriel? Magpatong-patong pa sila. Patutunayan ko, mali yung kanilang doktrinang yan. Tignan ninyo akong bakit. Alam nyo ba, mga kababayan, yung Iglesia Katolika, ulitin ko yung phrase na Iglesia Katolika, nandoon po ang pangalan ni Kristo. Alam mo ba yun, kapatid na Gabriel? Ay, naniniwala po ako doon, Kaborno. Yes. Literal, Brother Gabriel, yung tinutukoy ko, hindi spiritual. Literal mismo, nandoon yung pangalan ni Kristo. Alam mo ba yun?
I think bago lang yan sa aking ano. Ayun, bago lang sa'yo yan. O, Mhm. patutunayan ko sa'yo Brother Gabriel at Okay, sa mga okay. manonood Sige. Talagang kung ito kung mapanood ni Cesar Sineta ito at baka sasabihin niya naman yung mali. O sige, magdebate tayo. Ito yung topic natin sa Luneta. Kasi marami Sige. siyang gustong i-topic kay kay Brother Wendell Talibong Hinahamon niya ng Oo. debate. O sige, tayo yung susunod. Pero wag mo akong bigyan ng Amerikana. Yan ang masasabi Yun ko. lang. Yun Ha? lang. Cesar Sineta, wag mo akong bigyan ng Amerikana ha? Ito Brother Gabriel Ito Sige. gawin mo. Ito yung gawin mo i-type mo diyan sa Google. Tingnan niyo sa Google natin malalaman Sa Okay. Google, i-type natin yung church. Church kasi 'di ba sa English yung salitang iglesia, ano ba sa English, 'di ba? Church. Church. Yes, yes Type po. natin church etymology. Tingnan mo Tingnan natin sige nga, Okay po. ipakita natin sa screen. Ayan ito baka sasabihin niyo nagsisinungaling tayo baka iiyak na naman si Cesar Sineta nito, Brother Gabriel. Ito ipakita natin Ayan. Ayan, palakihin mo. Ayan Opo. lakihin natin. Sige, basahin mo yung origin ng salitang church. Ayan baka niloloko. Sige, basahin mo nga. Opo, ayan ayon po sa origin dito, yung Old English, Sirese, sa Cyrus, related to Dutch Kirk, and German Kirche, based on a medieval Greek kurion, from Greek kuriakon, doma, Lord's house, from kurios, master, or Lord. Yan po Ibig yung sabihin, Brother Gabriel, yung salitang church galing pala doon sa salitang kurios, meaning master or Lord. Kung sasabihin nila na Iglesia ni Cristo, dapat nandun yung pangalan ni Cristo, na siyang Cristo daw. Paano ito? Brother Gabriel, yung salitang iglesia mismo, nandoon na yung pangalang Lord, Brother Gabriel. Diba? Ibig sabihin, nandoon si Cristo doon sa salitang church, kapatid na Gabriel, yung kanyang pangalan. Kaso Ayun. nga lang, hindi nila alam yan. Yun lang. Diba? Kaya, yung phrase na Iglesia Katolika, nandoon po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Paano ba natin mapapatunayan? Oo, kasi yung Iglesia Katolika, yung phrase, yung word na Katolika, yan ay adjective. Alam naman natin. Adjective, dinescribe yung iglesia. Kay sinong iglesia? Kay Kristo. Kaya nga, sa nabasa natin kanina, ipakita lang natin sa screen, kapatid ng Gabriel, ayan yung church etymology, galing pala doon sa Lord's house. Ayan from Greek kuriakon, doma, Lord's house. Bahay ng Panginoon. Diba ang ganda nun? Nandun pala yung salitang Panginoon Brother Gabriel Opo. Lagot talaga si Cesar niyan. Kung sasabihin ni Cesar Sineta na mali ito, mali yung sinasabi ko, automatic mali din siya, Brother Gabriel. Kasi sasabihin, kasi sasabihin niya na, hindi naman pangalan ni Kristo yung salitang Panginoon. Okay, sige. Okay. Granting without accepting, okay, tama. Paano naman yung salitang Kristo? Pangalan din ba yun ni Jesus, Brother Gabriel? Yun lang. Yun nga Gusto lang natin Kaya, automatic, kung mali yung sinasabi ko kanina, mali din pala siya. Di ba ganun yun? Kaya yung dapat na original na pangalan pala dapat, Iglesia ni Jesus. Ganun. Iglesia ni Ganun Jesus. yun Hindi naman ganun ang tawag doon Hindi naman sila tinatawag na Iglesia ni Jesucristo. Wala din ganun. Yung tawag na Iglesia ni Cristo lang. Paano ngayon yan, kapatid na Gabriel? Di butata talaga sila. Di ba? Yun nga, Kaborno. Butatapos sila sa punto na yun. Buti pa yung iglesia ni Manalo kasi yung Manalo, pangalan, Kabornok, di ba? Oo, yung di naman dapat manalo diyan Di ka naman mananalo diyan kung diyan ka papasok. Yun lang. Isagun na lang, Isagun. Isagun, iglesia ni Isagun. Ayun. Ay, nako naman. Diba? Kaya anong bang masasabi natin sa mga talagang mga mokong na ito, kagaya nitong nagpapakilalang magaling daw siya. Yan nagpapasa pa ng talata, yan akala mo naman kung tama. At ito pang isa, yan
Oh, yan sila Kung ano mang masasabi mo Yan. sa mga pinagsasabi nilang dalawa na yan at ni Dan Ma- Omar Lebag. Ikaw nga magsabi. Busted yan. Nako ha. Ay, Ayun. nako, wala talaga, di ba? Nako. Kahit anumang anggulo man ang ating titignan, talagang mali ang kanilang unawa sa Gawa 4:12, mga kababayan. Nako, wala talaga, mali talaga yan. Eto pa, Brother Gabriel. Basahin naman natin yung isang salin. New Century Version. Tignan mo nga, meron ka ba diyang New Century Version ng Gawa 4:12? Sige nga, tignan nga natin. Sige po. Try po muna natin. 4 at 12. New Century Version. Opo, ito po ang nakasulat po sa Gawa 4:12 ng New Century Version. Jesus is the only one who can save people. No one else in the world is able to save us. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Sinabi bang, the name of Jesus is the only one who can save people? Hindi naman ganun. Yung sinasabi, Jesus is the only one. Nako, di pa nila naunawaan yan. Good luck na lang, mga kapatid, diba? Amen. Kaya maliwanag talaga na kahit saan mang anggulo mo tignan, mali ang doktrina ng INC 1914 tungkol po sa Gawa 4:12, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Blockbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Gabornok. At kami ang inyong Tangasori! Ayan, maraming salamat, kapatid na Gabriel. At panawagan ko kay Cesar Sineta. Na sabi niya, bibigyan na daw ako ng Amerikana, Brother Gabriel. Ayokong tanggapin kasi nga, yung Amerikana, baka after nun, may mangyari sa akin, alam mo na. Pag sinuot yan, mahirap na. Siya na lang, Brother Gabriel, sa bagay. Mag-Amerikana na lang siya. Mag-Amerikana siya, bagay naman sa kanya yon. At sa edad niya, bagay din sa kanya yon. Bagay naman po. Oo, lalong-lalo na kung nakahiga. Ay, nako, wag ko nang sabihin. naman yan. Sige sige. Bye po, mga kapatid. I am Catholic. I